palatasa. Tanong, ang paggamit ba ng mga makabagong wika gaya ng wikang balbal ay pagdungi sa dignidad ng wikang Pilipino? Sa aming palagay, hindi pagdungi sa dignidad ng wikang Pilipino ang paggamit ng wikang balbal. Ito ay nagpapatunay lamang ng pagiging dinamiko ng wika. Ito ay hindi paraan ng pagtulong sa ito sinusubok lamang kung paano natin mapapanatili ang wikang Pilipino sa kabila ng pag-usapin ng panibagong mga salita. Wala namang masama sa paggamit ng mga makabagong salita. Isa lamang ay hindi pa rin natin kakalimutan ang wikang sumasalunod sa ating mga Pilipino. Nararapat na iangkop lamang sa lugar at sitwasyon ang paggamit ng wikang balbal. Dapat gamitin pa rin ang wikang Pilipino sa mga formal at pang-akademiko usapin at sulatin. Pumili rin kami ng mga salitang balbal sa Cebuano o Cebuanos lang. Una ay ang salitang tsuya. Ang ulo ng tsuya ay gigamit at rin ng lagway ng tao, lugar o butang ng indon o maayon sa pananaw sa uban. Halimbawa, tsuya lagi sa mga tanaw dito sa top sa Cebu. Nagsasari natin ito sa Pilipino. Ang salitang tsuya ay ginagamit upang ilarawan ng isang tao, bagay o lugar na maganda at mabuti sa paningin ng ibang tao. Halimbawa, napakaganda talaga ng mga tanawin sa top sa Cebu. Laisyo. Kini nga termino tumungo sa kabutangan nilo tubongga o kusgar ang gigamit aron ang nagwayong sa taong butang. Halimbawa, laisyo kaya sininirika pagtipo niya. Nagsali ng Pilipino. Ang term na ito ay tumutukoy sa isang bagay na bongga at karaniwang ginagamit upang ilarawan ng isang tao, lugar o bagay. Halimbawa, napakasosyal ng damit ni Rika sa kanyang debut. Takal. Gigamit sa mga Cebuano ng termino kung happy sa mga dos anak, gigamit sa kiningang termino aron ang lagway sa pesta o upan pang okasyon nga naay kaon. Bawa, adlaw nga tawhan ni Monica Ugma, pakals na sabli. Salin ng Pilipino. Ginagamit ng mga Cebuano ang termino na ito kapag sila ay malapit ng kumain. Maliban dito, ginagamit din ang termino ito upang ilarawan ang pista o iba pang pagdiriwang na mayroong kainan. Halimbawa, kaarawan na ni Monica bukas, kainan na naman. Tanong, ano ang kontribusyon ng kain sa Pilipinas at iba pang kain sa pagpapaunlad ng Pilipinas?